Part 15. Gusto kong murahin ng maraming beses ang sarili ko. Bakit hindi ko man lang naisip na posibleng marinig ni Tina ang bagay na iyon? Ang tagal naming tinago iyon ni Alphan, dahil alam ko kung gaano kamahal ni Tina ang dad niya. And if she'll damn know what's behind of this, she'll loathe her father to death. Kitang-kita sa mga mata ni Tina ang kagustuhan niyang makuha ang sagot. Rinig ko ang mabibigat nilang paghinga. Tahimik pa rin si Dad, malalim na nag-iisip. Gusto ko mang gumawa ng aksyon upang mapakalma, ang sitwasyon ay mukhang malabo iyong mangyari. Ano, Dad, wala ka bang sasabihin? Malamig na antag ni Tina. I want to hug you, Tina, but I can't cause I know that it won't help. Cause I know that it won't ease the pain. I hope that after this, you'll be able to forgive us. You'll forgive me, my wife. Humugot ng malalim na hininga si Dad at tiningnan ng seryoso si Tina. Tina, before I'll say anything, I want you to know that I love you so much. Your father loves you so much. Stop sugarcoating your words, Dad. Naasar ng wika ni Tina. Napapikit ako. Hindi ko kayang nakikita siyang ganito. Napalunok si Dad, sa kabamaga ng hangin. Naalala mo ba yung mga panahon na lumugi na ang negosyo natin dahil sa katangahan ko? Walang imot niyang pinapanood ang kanyang ama. Masyado akong na-pressure sa lahat ng ginawa kong kasalanan. Nang dahil sa nagpakampante ako, hindi ko na naisip na ganun na pala ang mangyayari. Wala talaga akong kwentang ama at alam ko iyon. Napangiti siya ng mapait. Naging pabaaya ako. Huli ko nang naisip iyong mga nagawa ko noong umpisa nang nagsipagbagsakan at mawala, ang negosyo na pinaghirapan ng pamilya natin, hindi ko na alam ang tamang gagawin noon. Baliw at problemado na ako sa kakaisip ng paraan. Lumapit pa ako kay Don Domingo. Ang laki ng tiwala ko, kaso, sinira ko rin. Nilustay ko rin sa kasino ang hiniram ko sa kanyang pera. Dahil sobrang frustrated na ako sa lahat ng nangyayari sa atin, madalas pa, ang away namin, nagawa ko yun. Napaiwas siya ng tingin samin, halata na hirap siyang ikwento kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kaya ba pinakasal niyo ako kay Dan, ganun ba? Para mabayaran niyo ang pagkakautang niyo sa ama niya, ako. Ang ginawa niyong kapalit, ha? Ganun ba? May bahid ng muhi sa tanong niya. No, Tina, mabilis niyang tanggi, umiiling. Dan has nothing to do with this. Sumulyap sakin si Alphan. He actually helped you. It's me who pushed you to this life. It's me, nang hina ang kanyang boses. Napansin ko ang pagkislap ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko akalain na may mas ilulugmok pa ang pagkakautang natin sa negosyo. Ang hayop na si Tan, his breathing became sharpened, ginipit niya ako. Dahil sa laki ng itinalo ko sa kanya sa kasino, sinangil niya tayo ng malaki. Kung ipapambayad ko pa yung natitira nating pera, kulang pa rin iyon sa kabayaran ko sa kanya. Sinabi niya na makakapagbayad lang tayo kapag, bigla niyang iniwas sa amin ang tingin. Napansin ko ang pagpahid niya sa kanyang pisngi. He clenched his fist, shaking and his jaw was shaking, too. What, Dad? Napatingin ako kay Tina na nangingilid na ang mga luha. My heart squeezed just by seeing her like this. Wala ba talaga akong magagawa? Kapag pinakasal kita sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Tina nang marinig iyon sa dad niya at natulala. Unti-unti kong nakikita sa mga mata niya, ang paglamon ng matinding sakit, galit at pagtataka. Tingin ko, nababasa na niya ang patutunguhan ng lahat ng ito. Wala akong magawa. Wala talaga akong magawa kundi, ang panuuri ng mahal ko na unti-unting nadudurog, dahil sa mga nalalaman niya at nakakatangina. Kumunot ang noo ko nang marinig ko ang malakas na pagtawa ni Tina. Sandali, Dad. What? Ano? Hindi ko maintindihan. Ako, hindi niya makapaniwalang tanong. Dahil wala na ako sa sarili, dahil ayokong mawala ang pinaghirapan nating lahat, dahil pumayag kayo. Tama, pumayag kayo na ipagpalit ako para may salba, ang pangalan mo sa lintek na mundo ng negosyo, diba? Bumuhos na ng tuluyan ang mga luha niya. My wife is hurt now. Bigla akong lumapit at akmang yayakapin siya pero tinulak niya ako. Jesus, I can't stand seeing my wife crying and weeping. Tina, patawad, maluha-luhang sabi ng kanyang ama. Tinangka niya ring lumapit pero umatras siya nang makita, ang nanginginig sa galit ni Tina.
Anong klaseng ama kayo? Matinding sigaw niya, basag na ang boses. Anong kaluluwa ang meron kayo at nakaya niyong ipagpalit? Ang sarili niyong dugot laman para may salbo lang ang yaman natin, Dad. Pwede naman nating bayaran yun. Ako pa talaga, ha? Ako, na sarili niyong anak, Dad. Bigong-bigo niyang ani. Alam niyo ba, Dad, noong bata pa ko, pinilit ko kayong inintindi kahit na kulang ang oras na nilaan niyo para sakin. Inisip ko na baka siguro, kaya kayo nagpapakabusy, para yun sa kinabukasan natin. But sorry for the word, tang na, ang sarili kong ama na nirespeto at minamahal ko, kayang-kaya akong ipagpalit sa mga utang at sugal niya. Mas lalong lumakas ang kanyang hagulhol. Umiling-iling si Alphan, Thina, please calm down. I'll explain. Please, pagsusumamo ni Alphan. Anong ipapaliwanag mo pa, Dad, ha? Ano pang mga ibubunyag mo para masaktan pa ang kaisa-isang anak mo, ha? Ano? Sumangot siya sa bigat ng pag-iyak. Sige, I'll let you explain. Pero, hindi na ako maniniwala. Hindi ko napapaniwalaan ang kahit isang salita nyo. I hate you, Daddy, ang sakit-sakit ng ginawa nyo sakin. Ang dapat sana na taong sasalo sakin sa sakit, ang tao sana magliligtas sakin, siya. Patalaga ang naglubog sakin ng tuluyan. Nagawa pa niyang sumigaw kahit na patuloy ang paghikbi niya. Pumungay ang mga mata ng kanyang ama. Panay ang paghingal nito dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Thina, my daughter, I'm regretting everything if you would only know. Sinusubukan ko nang ayusin ang lahat para mabuo tayo. Gusto kong magkaroon ng masayang pamilya kasama ka, anak. Pinahid ni Thina nang marahas ang kanyang luha. No, Dad, no. I don't know. Ang alam ko lang sa ngayon, ang alam nyo lang, lustayin ang pera nyo sa pangsusugal, palubugin sa utang, ang pera natin at ipagpalit ako sa pagsalba ng pangalan nyo sa business industry. Kayang-kaya niyong isakripisyo ang anak nyo. Makita siya sa piling ng lalaking hindi niya pa kilala para mabayaran ang kasalanan nyo. Wala akong masabi. Sagad sa buto ang sama ng loob ko sa inyo, Dad, diniinan niya ang huling salita sa dulo. Binigyan niya pa ito ng isang matalim na tingin, saka tumalikod at tumakbo. Thina, sigaw ng kanyang ama, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Damat, I need to follow her. I need to. Wala na akong pakialam kung itulak niya ako palayo. Kailangan ko talaga siyang mahabol, kailangan. Sa paghabol ko sa kanya ay nakita ko naman si Mom sa harapan ko na buong pagtatakang nakatingin sakin. What's happening here? Where's Thina? Napasilip siya sa likod ko. Alphan, umiiyak ka ba? Sundan mo siya, Dan. Napalingon ako kay Dad na ngayon ay namamaga na ang mata sa pag-iyak. Please, find her and take her to our home. Hindi ko na sinagot si Dad at tinuon ang paghabol kay Thina. Marami kaming nilagpasan na mga bisita nila. Rinig na rinig ko ang bulong-bulungan nila at singahapan sa gulat sa paglagpas nila kay Thina. Kapag pinapahinto ako at pinapaulanan ng mga tanong ng mga nakikiusyoso ay hindi ako sumasagot. My mind was only focused on running after her. I'm blaming myself for what happened. This is not what I want. If Thina will load me to death and blame me, because she married the man that she never loved, it's okay for me cause I know that it's my fault. Pero yung makita siyang nabasag noong malaman niya. Ang lahat, pinapatay ako. I know how she loves her father. Noong nasa college kami at nalaman niya na nasa dean's list siya, she's so happy to tell it to her father. Ngunit noong malaman niya na hindi ito makakarating sa recognition day, pinilit na lang niyang ngumiti sa small speech niya. Her speech was dedicated to his father and she wants him to hear it. Iyong makita sa mukha niya ang pait at disappointment habang tinitingnan niya, ang papa niya, nasasaktan ako. Habang hinahabol ko siya, panay ang pag-alog ng kanyang balikat. She's overthinking things now. Ramdam ko sa aura niya ang hinagpis niya. I prepared myself for this. I know that Thina will know the truth in time. But I didn't expect that she'll get mad to this extent. From her back, I could also hear her crying and sobbing. I want to hug you so tight and comfort you, Thina. Hindi ko alam kung nasa na kami. Maraming puno na ang nakikita at nalalagpasan namin. Nasa private subdivision pa naman sina Thina at iilang kabahayan lang ang mayroon dito.
Tanging yung ilaw lang ng kabahayan sa gilid, ang nagsisilbing ilaw namin ngayong gabi. Kanina pa kaming nasa labas ng bahay nila at hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin kami. I'm panting and my heartbeat races fast but I don't mind it. Mas nag-aalala ako kay Tina. Isa pa, ang lamig ng hangin na dumarampi sa balat ko. Nakalantad pa naman ang balikat ni Tina dahil naka-job dress siya. Magkakasakit siya. Sa wakas ay huminto rin siya sa pagtakbo. Napasandal siya ng bahagya sa puno ng nara at hinahabol ang paghinga. Naririnig kong sa bibig na siya humihinga. Ang kanyang green dress ay sumasayad na sa lupa. Tumataas baba na ang kanyang likod sa paghingal. Hinabol ko rin ang paghinga ko. Naglangaling nga ako sa paligid. Kahit na hinihingal, sinubukan ko pa ring lumapit kay Tina. Tinanggal ko ang black coat ko ay isinampi sa balikat niya. Nanigas siya sa ginawa ko. Tina, bulong ko. Why did you follow me? She coldly asked. Hindi ako nililingon. I sighed. I want to explain. I heard her laugh. Sarcasm was noted. Ah, talaga? Ano pa bang kasinungalingan ang maririnig ko sa iyo? Sa inyo ni Dad, ha? You have to hear what happened next, Tina. Para sa ikakatahimik ng loob mo. You don't know what happened after. You have to hear the whole story, giit ko. I don't know. Nagsimula na naman siyang humikbi, layong marinig kong ginawa sa kinyo ni Dad, it disappoints me. He disappoints me so much. Bakit iyon nagawa ng sarili kong ama? Anong nagawa ko? Naatim niya talaga akong maging collateral para mabayaran ang utang niya. Hindi ako makapaniwala. Ang sakit. Damang-dama ko ang bigat ng pagbitaw niya sa mga salitang iyon. Hindi niya talaga matanggap. Bumuntong hininga ulit ako. 2 kamay na ang hinuwak ko sa balikat niya at hinarap siya. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa puso nang makita ko ang buo niyang hitsura. Maga at namumula na ang kanyang mga mata at ilong. Panay pa rin ang pag-agos ng luha niya sa magkabilang pisngi. Walang tigil. If only I could enter her mind and soul, feel her pain. Hindi ko kaya na makita siyang ganito. I want to help her. I wiped her cheeks. Nasasalamin ko ang refleksyon ng sarili ko sa brown eyes niya. Tina, I love you and I'm here to comfort you especially when you feel upset. I am always here at your side. Hindi ko kayang nagdurusa ka ng ganito. Kahit na itulak mo ako ng itulak palayo sa'yo, lalapit pa rin ako sa'yo. Sumisinok-sinok siya. Why, Dan? Why did it all happen? Please, tell me. Pagsusumamo niya. Bago ko siya sinagot, iginiya ko muna siya sa isang tabi, saka umupo, inangkla ko ang aking braso sa kanyang baywang at inusad siya papalapit sakin. Lumanghap ako ng hangin. A flash of image ran through my mind, just like the old days. Napakurap siyang binalingan ako, ano? Napangiti ako. Naalala mo, ganitong-ganito rin ang eksena natin noong una tayong magkita. Napunta tayo sa ganitong lugar. Puro puno at malayo sa kasiyahan. Nanahimik siya ng ilang saglit. Nang makita ko sa mga mata niya na nalinawan na siya ay napabuntong hininga siya. Yeah, just like the old days, nasabi niya. Tina, I became serious. Pagkatapos mong marinig ang lahat ng sasabihin ko, tatanggapin ko ang lahat ng mga susunod mong gagawin. If you want I choke to file an annulment, I'll accept it. Kung kamumuhian mo ako, tatanggapin ko. Just please, don't wish me to stop loving you. Nagulat siya sa lahat ng sinabi ko, saka siya nagpakawala ng isang mabigat na hininga. Depende iyon sa sasabihin mo. I want to hear everything from you. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Hinawakan ko ang isang kamay niya at hinaplos-haplos iyon. This is the right time, Tina. This is it. I clearly remembered those events until now. Pagkatapos na pumayag ni Dad sa aking kagustuhan ay sinimulan ko na ang planong naisip ko. Have you ready all the papers? Tanong kay Geronimo na nasa tabi ko na nakaitim na coat. Good thing that he's at my side. Magaling talaga siya at maasahan. Yes, sir, mabilis niyang sagot. Huminto na ako nang nasa tapat na kami ng conference room. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago sinenyasan si Geronimo na pwede na niyang buksan ang double-sided doors. Nang nakapasok na kami ay nakita ko agad ang mabilis na pagtayo ang tuwid ni Tan. Agad na napansin ko sa kanya, ang malaking umbok ng kanyang tiyan at kanyang panot na ulo.
Inayos niya ang kanyang necktie. Looks like he prepared himself also. Dumiretso na agad ako ng lakad kasabay parent si Jeronimo sa likod ko. Tumungo kami sa kabilang parte ng circular executive table. Nang naroon na kami ay mabilis siyang yumukod ng bahagya at naglahad ng isang kamay. Good morning, Mr. Montenegro, magiliw niyang bati. Hindi ko akalain na ang napakagwapong anak ni Don, ang ipinadala niya rito, halakhak ng panot na si Tan. Dahil singkit ang kanyang mga mata ay halos mawala na, ang puti niyo na parang wala na siyang mga mata. Tingnan ko lang kung makakatawa ka pa mamaya. Sa halip na tanggapin ko ang kanyang mga kamay ay nagsalita ako agad. I don't want to go around the bush, Mr. Tan, malamig ko siyang tiningnan. Pinatatag ko ang aking hitsura sa kanyang harapan at hindi nagpakita ng kahit na anong reaksyon. I want to feel that I want to rip his face. Jeronimo, tawag ko sa kanya na lumapit din agad. Where are the proposal and the contract? Agad na kinuha ni Jeronimo sa dala niyang itim na briefcase, ang kontrata na tinutukoy ko at inabot iyon sa akin. Hindi pa rin ako umuupo maging si Jeronimo. Nang makita naman ni Tan na nasa kamay ko na, ang kontrata ay kumislap bigla ang kanyang mga mata. I think if we can have a seat right now so that we can talk about my proposal. Plastic siyang ngumiti, iminuwestro niya ang upuan sa gilid namin. No need, Mr. Tan, I said, still emotionless. Mr. Tan, how high do you think that I'll accept your... Sinipat-sipat kong muli ang hawak kong mga papel proposal. He smiled with full of confidence. Well, Mr. Montenegro, as you've already read the proposal, we indicate that we can give you a world-class products of connectors. We also have a high training and competency level when it comes to our production staff and quality control, so we can rest assured you that we will meet your standards and 0% of defects and claims. Ako lang sa mga kumpanya ng electronics ang makakagawa niyan. Blah, 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 blah. I don't give a fuck to your products, liar. He's here to propose a partnership with DJM by agreeing that we will be one of their clients, and supplies on us lots and lots of connectors. They want also to become DJM as their sister company. Ngunit agad ko yun tinutulan kay Dad nang malaman ko yun. Hindi lamang sa nalaman kong gagawin niya kay Thina, ngunit dahil na rin sa kaliwat kanang naririnig ko di umano sa kanya. Hindi maganda magpasahod sa mga empleyado, mga abusadong lider, at kung ano-ano pang pangit pa, ang naririnig ko sa kanila. Pinaimbestiga ko iyon kay Jeronimo at pinatunayan niya iyon. Nagpatuloy pa siya sa pagpapaliwanag ng puro kasinungalingan hanggang sa ipinatigil ko na siya sa kakang-awa. Stop now, Mr. Tan. I heard enough. Natigil din ang pagmamayabang niya. Naboboring na ako. Mula sa pagkagulat ay nakabawi rin siya at ngumiti. Patawad, Mr. Montenegro. Hindi ko napansin na napahaba ang sinabi ko, halakhak ulit niya. Ano bang nakakatawa at kailangan niyang humalaklak ng humalaklak? Naiirita na ako sa boses niya. Since you don't want to take this long, I want to hear from you if what's your decision. Ang kapal din ng apog ng gagong ito para magdemand ng mabilis sakin. I smirked, but I was clenching my jaw now because I really don't like this. Iyong maisip ko lang na may gagawin siyang hindi maganda kay Thina ay gusto ko na siyang mapatay ngayon pa lang, ito pa nga lang na pagtayo ko sa harapan niya ay nanginginig na ako sa galit. But I have to reserve everything first. Do you really want to know my answer, ha? Nakakalokong ngisi ko. He smiled at me again with mixed of confidence and arrogance. I smiled at him, too. Pero pagkatapos noon ay walang habas kong pinunit sa harapan niya, ang kontrata at inihagis iyon sa ere. Shocked was abruptly written all over his fucking face. He was dumbfounded and stared at the pieces of papers. Namutla talaga siya sa ginawa ko. Anong ginawa mo? Wala sa sarili niyang sabi. I smirked again. Do you really think I'm going to accept those? After I've heard everything of the anomalies that you done to your company. E di sana hindi mo pinunit ang kontrata. Sa wakas ay napakita na rin ng kulay ang hayop na ito. Now, this game is exciting.